Good day and welcome po sa panibago na ng mga episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. At para naman sa vlog natin for today, ito marami kasi nagtatanong sa mga comment sections dun sa vlog natin regarding dito sa paggamit ng Vetchin, ng Ajinomoto or ng MSG. Kaya sasagutin natin isa-isa yan. Yung paano gamitin, gaano kadalas, gaano kadami, yung kailangan timpla, at ano ba yung mga components na meron ng MSG kaya siya nagiging effective gamitin as fertilizer para sa ating mga halaman. Kaya iisa-isahin natin yung mga importanteng katanungan na yan. And syempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, na dito po sa screen yung aming complete address. Ito na nga po, nag-ipon ulit ako ng mga katanungan doon sa comment section. Ating isa-isang sasagutin nito ay mga katanungan na galing sa mga viewers and subscribers natin. So ito na nga yung mga katanungan na madalas or frequently asked question doon sa ating comment section. And ito yung isa. Galing to kay Sir Spencer pero maraming nagko-comment nito. Ito lang yung isang napili natin. Kay Sir Spencer Mapute, regular po ba yung watering ng MSG? Or once a month lang. At may mga katanungan din akong nakikita na kung everyday daw ba ang pagdidilig. So eto, dun sa mga, based on my experience pwede mo siyang gawin, depende naman sa inyo yan, pero pwede nyo siyang gawin katulad ng paggagawa or katulad ng ginagamit natin sa fertilizer every 3 weeks, o kaya yung mga nakikita ko, napapanood ko, once a week ginagawa nila. So, may mga nag-comment din dito na once a week. Wag lang yung araw-araw kasi baka naman masobrahan. So, yun, pinaka maikling gap in between sa pag-water ng may MSG ay yung once a week. Pero other than that, wag po nating araw-arawin kasi baka naman magkaroon ng hindi magandang epekto ito sa ating mga halaman. Kasi katulad nun, fertilizer pa rin siya. Baka naman mag-over tayo sa paggamit ng fertilizer ng MSG sa ating mga halaman. Eto, galing din to kay Mish A. So, everyday po ba yung dilig ng Vetchin? So, yan yung isa pang katanungan na galing dito sa ating comment section. So, siguro minimum yung once a week. Tapos yun na. And ang sunod naman na question na ating sasagutin ay galing kay Ma'am Grace of Venal. So, ang tanong naman niya ay pwede rin po ba ang MSG sa mga tanim na gulay? So, opo, pwede rin po siyang gamitin sa kahit na anong klaseng gulay na meron tayo. Kasi nagsiserve nga siya as fertilizer at nakakatulong siya, nagiging aid siya ng halaman para mas maging healthy sila. So, ang isa pang madalas na katanungan na nakikita ko dito sa comment section ay kung pwede po ba ito sa lahat ng klase ng halaman. Ito ay galing naman kay Ma'am Teresita Ofiasa. At saka ito, mayroon din galing kay Ma'am Luz Cantoria. Pwede ba sa Hoya Kerrii? So ito, ginamit natin sa iba't ibang klase na. Kung napanood nyo yung vlog natin, ng previous vlog natin sa Vetchin, ginagamit natin siya sa kahit na anong klase ng halaman. Ang in-avoid lang natin gamitan ay yung, nung una, ay itong Calathea, itong Doti natin. Kasi syempre medyo sensitive siya. Pero eventually, dun sa sumunod na vlog, ginamit ko na siya. And wala naman ako nakakita kahit na anong sasabihin mong side effect, yung nasunog yung dahon. Kasi yung mga Doti namin ay talagang gano'n na kahit hindi mo gamitan ng kahit hindi natin, or hindi ko siya nilalagyan, or ginagamitan nga ng MSG before, hindi maiwasan na nagkakaroon siya ng mga nasisirang dahon. Pero hindi naman lahat. So, sinubukan ko na rin. So, tinesting ko na din. And yun, wala namang pagbabago. And makikita nyo na magiging lush at healthy itong ating mga Doti. And lahat ng klase ng halaman na sinubukan natin, yung mga collections natin dito sa bahay, yung nasa harapan. So, lahat yan, ginagamitan ko ng MSG. And ayan naman, kita nyo naman, walang kahit na sino sa mga halaman natin sabihin mong namatay. Katulad nga ng sabi ko kanina, even nga dun sa mga gulay, di ba, ginagamit pa rin siya. So, sa tingin ko, wala talaga siyang negative side effect sa ating mga halaman. Ito, gusto ko lang ding isama, galing to kay Ma'am Richelle Labrador And ang sabi niya kasi, yes, it's true. I tried it in my almost dying fortune plant. At sa roses din niya na hindi na mumulaklak, pero nung dinilig ko ng may MSG, ayun, lumago at blooming na ngayon. At itong isang halaman pa pala na madalas kong nakikita din sa comment section, kung pwede rin siyang gamitin sa mga caladium. Yes, marami kaming caladiums dito, especially yung mga rare caladiums namin, yung mga phi caladiums namin. And din yung ginagamitan din namin sila ng fertilizer. And wala namang kahit na anong sasabihin mong naging side effect dun sa mga caladiums. At ayan, kita nyo naman dito sa mga videos na okay naman sila. And ito naman yung katanungan na galing naman kay Ma'am Wilma Alfonso. So, pwede pa rin ba sila diligin ng tubig na walang Vetchin sa sunod na araw pagkatapos ng may Vetchin?
Siguro, para sa akin, depende po yung, yung watering nyo. Kasi, yung pagdidilig nyo ng may vetchin, parang nagsaserve as yun na yung idinilig nyo sa kanya for that day. So, it depends na lang kung paano po kayo magdilig. Kung scheduled watering po ba kayo, o kaya naman ay kung halimbawa, katulad ko, ako kasi hindi scheduled watering. So, kung halimbawa nagdilig ako ng may vetchin ngayon or ng may MSG ngayon, ang sunod na dilig ko na niyan, kung kailan ko po talaga siya didiligin na, let's say, nakikita ko na medyo slightly dry na yung soil ng mga halaman namin o kailangan na talaga siya diligin, doon ko lang ulit siya dinidilig. Pero yun nga, katulad nun, wala na siyang vetchin nung sumunod na dilig na yun. And ito naman, galing naman kay Ma'am Nemia Alazona. So, kung kutsara, ilang takal or siguro ilang kutsara yung maliliit na MSG. Wala po kasi ako maliit na supot ng MSG. So, yun yung madalas na katanungan, gaano kadami yung amount ng MSG na kailangan nating ilagay doon sa ating panghalo. So, doon sa mga previous vlog ko, eto, papakita ko sa inyo. Eto, ayan, eto po ay nabibili sa tindahan ng ganito. So, itong nasa maliit na supot na to ay 3 pesos. Ayan, nakalagay naman may SRP siya. Tapos, ang sukat niya ay 11 grams. So, sa tingin ko, ito ay nasa isang kutsara ng pagka sinukat mo siya sa kutsara, isang kutsara siya ng MSG sa 1 liter na tubig. So, sabihin na natin sa bote ng 1.5, pwede yon. So, doon lang natin siya isi-shake or hahaluin and yun na yung gagamitin nating pandilig sa ating mga halaman. So, depende na lang kung gaano kadami yung halaman na gusto nyo paggamitan ng MSG natin. So, yan. So, katumbas ito, isang kutsara sa tingin ko Ayan, kasi konti naman, 11 grams. Isang kutsara nito sa 1 litrong tubig. Ito, may nakakatuwang tanong galing naman kay kay Sir June Interim. So, pwede ba daw yung magic sarap? Makamagi daw po kasi siya. To be honest, hindi ko alam kung pwede yan kasi hindi ko pa nasusubukan gumamit ng magic sarap. Pero Sir June Interim kung halimbawa nasubukan mong gumamit ng magic sarap, pwede kayong mag-comment sa mga susunod na vlogs natin kung mapapanood mo to and ayun, sabihin mo sa amin kung ano yung naging resulta, kung sumarap ba yung inyong mga halaman at kung ano nangyari, kung naging malago ba sila, makapal o kung buhay pa ba sila. So, yun. Pero hindi ko pa siya talaga natatry. Ito, very interesting question din kay Ma'am Maria Teresa de la Peña, kung pwede ba siyang i-spray yung MSG siguro sa mga dahon. Sa tingin ko, hindi ko pa rin po kasi nasusubukan na i-spray sila. Yung talagang direkta lamang sa pagdidilig. Kasi nga, fertilizer naman yung natin at hindi naman siya para more on pesticide. Kaya hindi ko siya sinubukan. Hindi yung direktang pagdidilig lamang sa ating mga halaman yung nagagawa natin. Ito, additional dun sa ating information, bakit nga ba parang talagang nasasabi ng karamihan na isang good fertilizer, plant fertilizer, etong MSG sa mga halaman natin or even dun sa mga gulay. Kasi yung mga MSG ay nagko-contain ng high level ng nitrogen, phosphorus, at potassium, which is kailangan ng mga halaman. At bukod dyan, meron pa silang trace elements such as ammonium sulfate, magnesium, calcium, at pati na rin organic matter. A variety of amino acids na kailangan ng halaman para sa kanilang growth. So ito, syempre, nag-prepare tayo ng, ito na, yung nakakanaw na or nakababad na MSG doon sa timba na may lamang tubig. Pero hindi naman siya puno. Kumbaga parang gumawa lang ako ng 2 liters kumuha lang ako ng 2 liters na tubig na nilagyan ko ng 2 plastic, 2 supot ng MSG. At ito kasi kagabi pa lang nagbabad na ako para ngayong araw na to, talagang tunaw na siya at nakahalo na siya sa tubig. Pero make sure na kung halimbawa gagamitin natin, mas maganda pa rin na hahaluin muna natin bago tayo kumuha ng pandilig natin. So ito, para mas maging maganda or para mas makita nyo talaga ng actual, yung kung ano yung mga kadalasan na nandun sa comment section ng mga halaman na yun nga, kung pwede sa kanila itong mga halaman na to. Tamang-tama naman kasi na yung mga halaman na nandito sa comment section ay meron talaga tayo. So eto, ididilig natin siya dito sa ating Hoya Kerry Eye. And ayan, yung Heartleaf Hoya natin. So kita nyo naman, malago at makapal na, mataas na itong trailing na itong ating Hoya Kerry Eye. Nagsimula to, ano lang yan, napakaliit pa or ilang pirasong dahon, pero yan, as you can see, nagsisimula na siyang kumapal, lumago. Yun nga lang, medyo may kabagalan, pero with the help of this MSG, baka mas mabilis yung paglago. So ayan, nagdilig din tayo dito kasi isa rin sa mga katanungan ay kung pwede rin siya sa mga caladiums, and ito yung mga caladiums namin.
Ito yung aming Thai Caladium. Didiligan din natin siya nitong ating with MSG. At as you can see naman, ayan, healthy yung ating mga Caladiums dyan. Ang gaganda ng kulay. Diba? Kapag talagang ang amount of light na nare-receive nila ay marami, mas lumalabas yung ganda ng kulay nila. At ayan, dinilig din natin itong isang variety naman ng snake plants, itong bonsel. And meron pa kami dito sa loob na mga dwarf snake plants at saka whale fin na dinilig ko na din. And itong bonsel na nasa labas, ayan, didiligin din natin kasi tinatanong din kasi kung pwede din ito sa mga snake plants, which is pwede naman talaga. Diligin na rin natin itong ating mga variegated peace lily para meron tayong example ng isang halaman na may variegation na dinilig natin ito. At pagkatapos itong ating Alocasia Silver Dragon, ito lumalaki na siya. Nung inuwi namin to, nasa mas maliit siyang pot pero kita nyo naman, hindi siya masyadong tumataas, lumalaki yung mga dahon niya. Pero ito, parang nahaba yung mga petiole niya Ito yung Doti natin, ito yung Jessie. So, ang difference, kita nyo yan, yung patterns, dito manipis lang ito makapal. Ito, alagang vetchin din to. Kaya lang hindi natin siya didiligin ngayon kasi medyo basa pa siya And ito, kung napanood yung mga previous vlog, ayan, makikita nyo naman dito sa video na dati, ang liliit ng mga dahon yan, siguro ganito. Pero hindi siya gumaganda. And then, yun nga, siguro hindi siya perfect dun yung spot na pinaglalagyan niya, kaya inilipat namin. And ayan na yung na-provide yung mga dahon with the help of vetchin. Then, nung una, worried ako na baka kasi masira or pumangit. Pero hindi naman sira. At ayan nga, nagkaroon na siya ng malalaking dahon. So yan, with the help of MSG. And ito, kaya mapuputla kulay niyan kasi sila yung pinaka-latest na umusbong na dahon. Sila yung pinaka-bago. At nagkakapala, naglalakihan. Kaya siya nakatiklop na ngayon, kaya siya nakaganyan na kasi hapon na ngayon. So padilim na, yung amount of light na nare-receive nila, konti na lang. Kaya nagsisimula ng tumiklop yung ating mga kalateya. At ayan, ito naman yung Doti natin. Kita nyo naman kung gaano ng kakapal, di ba? Ang ganda niya na. And may yun nga lang, medyo madumi yung ano niya. Medyo madumi yung dahon niya, pero so far so good. Ito hindi maiwasan minsan. Magkakaroon nito yung dahon, pero ito old leaf naman to Kaya yun, hindi ko lang siya tinatanggal. Ito, yung mga nasa ilalim. So mga older leaf naman yung natutuyo sa kanya, and the rest, okay naman, healthy naman yung mga dahon niya. Imagine niyo kung gaano kaganda, gaano kasarap i-display kapag gantong kakapal yung mga Doti ninyo. And bago pa namin napakapal yan with the help of MSG din. Yan, yun lang yung dapat natin i-consider, lalo na pagdating dito sa mga halamang ganito, yung spot. Pagka hindi siya gumaganda sa isang spot, ilipat nyo kasi malaking factor talaga yun kapag yung spot na pinaglalagyan niya ay hindi niya gusto, hindi siya pumapangit siya. Imbis na gumanda siya, natutuyo pa yung mga dahon niya, at saka mas numinipis siya imbis na magpakapal nyo. And kapag nakita nyo yung perfect spot, ganyan yung ibibigay or ipoprovide sa inyo. Mga Doti, ng mga Jessie, so yung mga ganyang klase ng halaman. And eto, tingnan nyo na yung ating Monstera Peru na kumapal, numipis, at ngayon makapal na ulit. At talagang MSG, kita nyo yung mga dahon niya, ang lalaki na. At masusunod na yata yung gusto nating mangyari kasi nagsimula na kumapit yung tatlong pinakabagong dahon niya. Ayan, isa, dalawa, tatlo, patuwid na siya. So katulad nung gusto nating makamit doon sa isang pero natin, ayan, ganun na yung mangyayari sa kanya. So kumakapal na siya, lumalago na siya dito sa ilalim, as you can see. Ayan, so di ba? Napakalaking tulong din talaga ng fertilizer ng MSG. Ganyan yung ginagawa, tsaka hindi lang isang ano yan. Hindi lang isang puno yan. Yung mga itinanim ko dyan sa ilalim, nagsisimula na rin magsanga-sanga, nagsisimula na rin mag-trail. Yung ating giant marble queen, so nagsisimula na siyang magkaroon ng panibagong dahon. Ito yung isa sa pinakabagong dahon, may postbong siyang panibago, and nasa dulo na siya. So, patataasin pa natin ng konti, pagka hindi niya na kaya, ibabalik natin siya sa baba. At ito yung didiligin natin ngayon ng MSG. Inano ko siya, inayos ko siya kasi dati mabuo yan, pero ngayon, matibay na siya. Tsaka inilipat ko ng pwesto. Dati kasi nasa terrace namin to, pero hindi siya gumaganda Parang malamlam or malungkot. Nung inilabas natin, mas naging healthy tingnan yung dahon. Hindi matamlay tingnan. Hindi yung naka-drop ba. Ngayon parang kayang-kaya niyang i-hold yung sarili niya. And ito yung papakapalin natin, papalaguin natin. Hopefully, mas mapalaki pa natin itong mga dahon na to. So, diligan lang natin. Ito kasi medyo dry na yung ano niya. Medyo dry na yung kanyang soil. And ito yung ating Peperomia watermelon. Sa previous vlog natin ng MSG, dinidilig natin siya nito. And kita nyo, napakakapal, napakalago.
na lumbay man tayo, na nawala yung roso natin. Kasi kung nasusubaybayan nyo talaga yung mga unang vlog natin, ang pinakauna nating peperomia na maganda at malago ay yung roso. Pero ngayon tingnan nyo naman, napagkalooban tayo ng dalawang napakakapal at napakalagong mga peperomia watermelon. Pero ito, mas malalaki yung dahon nitong isang to. Pero syempre, nagbabalik na si Rosso. Unti-unti na ulit natin siya napapaganda. So ito yung isang portion na ating naisalba. Ito pa yung iba. Kukunin ko. So ito pa yung ilan. Hindi ko lang alam kung bakit magkaiba sila ng kulay. Ayan, oh. So yun yung pinaghiwa-hiwalay natin. So kita nyo naman, ito yung parang pinaka namayagpag ulit ngayon. And siguro oras na rin to para i-repat kasi parang rootbound na siya or may late na yung paso niya. So yun lamang po, and I hope nalinawan kayo at nakatulong ang video na to sa mga viewers and subscribers natin. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.